Walk or run in the middle of the treadmill. Running too close to the sides can cause your arms to rise, which will cause stress on your shoulders and neck. Step 6. Work on your speed by shortening the strides when you run. Strive for 46 to 48 strides in 30 seconds. Step 7. Add speed intervals to your workout. Begin by walking or running at your normal pace for 2 to 3 minutes and then go at a faster pace for 30 to 60 seconds. Did you know tendinitis is an inflammation of the tendon that can be caused by incorrect posture? Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Pasensya na po mga kaibigan kasi merong konting inaayos dito. Kaya pinabayaan ko munang matapos para hindi tayo nagkakaroon ng interruption. Ngayon, pag-usapan natin saan kaya nanggaling yung idea na gusto ni Presidente Duterte tanggalin na yung mga broker sa Bureau of Customs. Parang direktang transaction na mangyayari niyan. Mga kaibigan, yung importer ay bali sila na ang directly na magta-transact ng makikipag-transact doon sa customs. Hindi naman yan eh. Hindi ko alam kung saan niya kinuha. Sinong pinanggalingan ng idea yun? Isipin ninyo, tatanggalin mo yung broker. Ang tanggalin mo dapat dyan, yung mga broker na smuggler. Yun ang dapat matanggal dyan. Yung mga walang lisensya na nanggagamit lang ng lisensya. Parang walang ipinagkaiba sa siya illegal recruiter siya mga kaibigan hindi naman siya yung lisensyado. Makikipag-usap siya rin sa lisensyado, ganun yan. At pangalawa, yung mga broker, may lisensya yan mga kaibigan ba't nagka-lisensya yan? Sapagkat di ba pati sa pagbebenta ng mga real estate property, may mga broker, may mga brokerage, mga kaibigan, may mga realty broker. Sa customs kasi ako yung dito nangangailangan ng mga ipaparating ko rito, mga produktong ini-import. Diba?
kaibigan, degree yan sa ano ba ni Panot noon? Kung walang kurap, walang mahirap, di ba? O, itinalaga nga itong si Bilbil de Lima na Department of Justice Secretary. O, pag upo niyan, ano ang lagi na ni GMA meron pang itinayo na run after the smugglers, rats. O, sino na naupo ron? Ha, mga kaibigan? Yung damuhong
Ang trabaho niyan, eh, karaniwang empleyado ng custom at ng BIR tumutugma doon sa mga ari-arian. Katulad halimbawa yung maganda. Pinaparada sa ibang lugar yung magandang sasakyan. Ano ba, sa ilalim ng sasakyan para hindi siya masundan, mga kaibigan. Oh, napakaraming isinalang sa tinatawag na lifestyle check. Ano nangyari? Wala. Bakit? Nalalagyan lahat Mga kaibigan Ang naging pakay pala noon, hindi pala para pamamaraan. Magtatayo ng, ayun, katulad nung Rips, tinayo. Yun pala, sasali lang sa katiwalian yun. MBI, nag-iimbestiga rin, naglala-lifestyle check din sa custom yan. Bandang uli nabalitaan natin yung ilang opisyal ng MBI, nagtayo ng sarili nilang brokerage sila na lumalakad ng kargamento sa bureau. Ito ng example na hindi mo pwedeng tanggalin yung broker. Meron kasi dito sa atin, sabihin nyo sa akin yung mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas, anong kumpanya dito na nag-i-import ng mga kailangan nila sa kanilang pabrika, sa kanilang mga magagamitin dun sa mga minamanufacture nilang products. Kasi may mga component na kailangan silang import. O kaya, may mga malalaking tindahan ngayon, di ba? Mga mall. Yan. Meron pa yung mga warehouse sa Amerika. Warehouse ang tawag dyan. Yung mga Pure Gold, yung mga SNR na yan. Di ba? Nag-i-import lahat yan San Miguel Corporation, nag-i-import yan. Si Lucio nag-i-import yan. Mga kaibigan, kung bumibili ng kung ano-anong mga kailangan niya para doon sa kanilang mga produkto na ginagamit nila para ibenta rito.
O, hindi naman lahat yan local eh. Mga kaibigan. O, yung mga Rustans na yan, di ba? O, mga nagbebenta ng high-end dito. Lahat yan. Inilalabas yan sa nakita naman ninyo, shabu na talaga ang nilalakad nila. Oh, yun yung mga katulad na sinasabi natin broker-brokeran. Katulad ni Mark Taguba. Oh, mga kaibigan. Ang dami dyan. Sino ba yung mga si David Tan. Yan. Yung David Tan, 3 yun ha. Oh, yung David Taba. Mga kaibigan. Shabu rin dati. Mga kaibigan, wala na ho yung shabu eh. Oh. Ganyan, nangyari na yan sa panahon ni Presidente Ramos noon. Kasi si Paraino noon, kahit ganon, mahigpit yun. Ha? Mahigpit si Paraino. Oh. Yan o ang dapat na matanggal dyan. Yung mga broker na yan. Ang style lang naman ng mga broker na yan, nakatimbre kasi yan eh. Sa itaas din. Oh. Sino ang may control ng smuggling? Nakatimbre yan sa itaas. O aminin natin at sa hindi. Ha? O, hindi nila magagawa yung trabaho nila kung hindi sila nakatimbre. Kaya nangyayari diyan sa customs, halimbawa, naupo yung presidenteng ganon, si ganito. Tapos yung broker na smuggler, nakakuha ngayon siya ng connect doon sa bagong presidente. Oh, edi siyempre, siga yan. Para nung panahon ni Erap, sino ba yun? Si Nilo Raimundo. Yun ang bata naman ni Maceda. Paniwalang-paniwala ang publiko nung kay Maceda, nag-i-expose ng smuggling sa Bureau of Customs. And wala silang kamalay-malay, kaya ginawa ni Maceda yun para masolo nung bata niya, nung kanyang broker, yung smuggler na alaga niya. O, anong mangyayari? Lahat itong mga kumukuha ng mga produktong bawal, ipasok dito. Kilala nila yan eh, magkakakilala yan eh. Oops, lahat kayo, pagka yung smuggler na yon nakakuha na ng padrino, ang gagawin niyan, iimbudo niya yan. Halimbawa, kasi pasikip ang custom eh. Nung araw, halimbawa, may yung plastic, di ba, natatandaan niyo si Gatchalian to, tatay ni Kwan, nung senador, na nagmamalinis pa eh. Kaya lang naman kayo mama sa smuggling. Yung tatay niyan, yan yung namayagpag sa panahon ni Cory. Mga kaibigan, kaya nabansagan nyo, Plastic King. Yung bata rin ni Erap yun eh. Ano nga yun eh? Taguan ni Erap ng nakaw yun eh.
Yung si Gatchalian. Oh. Eh di ba yan ang nagpapasok dito ng mga resin, yung plastic resin. Yun yung ginagawang plastic. Ha? Yung, nakakita na kayo nun eh. Parang ano yun, mga bulitas yun na bilog-bilog, parang sago. Ah, pero plastic yun. Ang tawag doon, resin. So lahat ng produktong gawa sa plastic, eh dun, yun ang ginagamit. Mga kaibigan, yun ang tinitimplahan. Ha? Para maging plastic. O yung mga silya, kung ano-ano, lahat ng kasangkapan na gawa sa plastic. Eh di ba ang dami ritong gumagawa ng mga produktong gawa sa plastic? Eh siyempre, kailangan nila yun. Di ba? So, iimbudo ngayon yan. Oh, pagka plastic, kayo, malalaking manufacturer kayo, may mga pabrika kayo ng mga produktong plastic. Oh, ang takbo mo ngayon, kahit na ikaw, may broker ka, di ba? May broker na tagapaglabas mo sa custom. Oh, haharangin na yon. Hindi pwede na yan. Idaan mo rito, sa akin mo idadaan yan. Masosolohin niya ngayon. Ha? Walang pwedeng magpalabas ng plastic kung hindi siya. Bakit niya nagagawa yun? Parang Bucor eh. Paano? Siya nagdidikta sa custom. Yung custom susunod sa kanya. Paano? Dito, malaki yung bigayan. Pagka nasolo niya ito, isa lang ang kausap ng mga taga-custom. Isa lang ang panggagalingan ng pera. Pero nung bandang huli na, pati yung ibang produkto sa ibang smuggler naman yon, di ba? Nung araw, ganun. Halimbawa, kay Gatchalian, plastic. O dun sa iba naman, halimbawa, mga gulay, sibuyas, dito yan kay ganyan. Pero dumating yung panahon lahat ng pararatingin mo, susuluhin ng isang smuggler, mga kaibigan. Pati bigas. Yung bigas, ini-smuggling, di ba? Ngayon, wala ho na parusahan dyan kahit isa. Ibig mo ba sabihin halimbawa, yung mga sila lusutan, gumagamit din ng plastic yan Ano tawag nyo rin sa balat ng sigarilyo na may plastic? Di ba plastic yun? Marami yan. Marami silang produkto na kailangan i-import nila para dun sa kanilang mga minamanufacture na products. Yung component na tinatawag, yun ang ini-import nila. Papasok dito sa ating bansa. Ibig mo ba sabihin tatanggalin mo lahat yung broker na yan, mga lisensyado yan? Ang alam ko, merong may examination yan Iba yung lisensya, hindi lisensya, yung sa custom yung binibigay ng custom sa kanila. Kung ikaw broker at maglalakad ka ng mga kargamento dyan sa Bureau of Customs, iba yung accreditation lang yun. Pero kailangan lisensyado kang broker. Nililisensyan. Sino naglilisensya niyan? Di ba gobyerno rin? Mga kaibigan, parang mga engineer, di ba? Meron kayong PRC, di ba? Yung mga doktor, may PRC lahat yan Ganon din yung yung broker. Mga kaibigan, kurso yan. Paano mo tatanggalin niya? Patatanggal mo yung kurso sa eskwela? Kaya hindi ho naiintindihan mga kaibigan ng publiko kung paano kung anong kahulugan ng sinasabi ni Presidente na tanggalin na yung broker. Ibig mo sabihin pag natanggal mo yung broker, wala nang corruption. Kung talagang ang pakay nung sinasabi na yon, tanggalin yung corruption, hindi yun na solusyon. Para matanggal mo yung corruption, parusahan nyo yung corrupt. Paano kung wala na paparusahan? Sabi ko nga, nagkaroon ng integrity protection service lifestyle check. Asan yung mga ni-lifestyle check? May nakasuhan ba ron? Hindi.
Mga puro maliliit, piyait, mga danggit. Ha? Yung danggit nga, di nyo maimbestigahan, tilapia pa. Mga kaibigan. O ngayon, alam mo ninyo, ang talagang solusyon dyan, yung pong gawing makatotohanan, yung ating ombudsman. Paano kung ang ombudsman naghihintay lang ng paiimbestigahan ng Malacanang? Hindi naman nila trabaho yun. Hiwalay ng trabaho yan. Sapagkat ang Malacanang, executive yan Di ba? Co-equal branch niya yung ombudsman. Yung ombudsman, may sariling mandate under the Constitution. Constitutional office yan Constitutional body yan Mga kaibigan Hindi yan dapat naghihintay na sasabi, kung hindi pumutok yung Bucor, wala silang iimbestigahan. Mga kaibigan, subukan mo, isulat mo yan, ibombahin mo sa radyo, yung Bucor, hindi, halimbawa, hindi pa nila iniimbestigahan yan, dito mo lang binobomba, hindi ka papansinin ba ng ombudsman yan? Hindi. Mga kaibigan, asan ang kaso nila Cesar Montano? Asan yung kay Wanda Teo? Meron ba? Paano paniniwalaan? Wala naman doon ang problema Ang problema doon sa mga nag-iimbestige. Hindi ba? Paano mo pagtitiwalaan niya kung nalalagyan lahat yan? Mga kaibigan. Yun nga broker, ito nung dyan sa custom. Ba't ako nakilala dyan sa custom? Ito iwan ko kung naikwento ko na ito May isang dyan pangyayari. Mga intelligence na military ang nagbigay sa akin ng information. Sinulat nila sa papel. Pangalan ng container, number ng container. At may pangalan kasi ang container kung anong kumpanyang nagsiservisyo yung container na yun. Di ba marami yan? Meron mga German, may Incheck. Isa Hong Kong marami dyan yung One High Di ba? One High, ang pangalan ng container. May numero yung container. Ibinigay nila sa akin. Merong isang opisyal sa Bureau of Customs na kaka-appoint lang sa kanya. May kilala ka ba dyan sa custom? Sabi nila sa akin, bakit meron kasing bibigay kami sa yung impormasyon. Tip ito, tip. Ngayon, kung may kakilala ka, malaki maitutulong mo sa gobyerno. Sabi nila sa akin, ibigay mo itong information. Makakatulong ka kasi smuggling ito. Pahuhuli natin. Pahuli mo, sabi nila sa akin. Di susubukan ko, kako. Yun pala, dinala ko rin sa bagong upong opisyal. Tapos, tinignan niya, saan galing ito? Siyempre, bilang isang media man, poproteksyonan ko ang impormasyon, pinanggalingan ng impormasyon, hindi ko sasabihin. Hindi ko pwede sabihin yun. Yun talagang yun. Kahit pitpitin mong itlog ko, hindi ko sasabihin sa iyo kung sino yun. Kung talagang ang hinahanap nyo, smuggling, ito, ba't di nyo subukan? Sige, bumalikaan niya bukas. Sabi nga patitignan ko, kung nandyan itong mga kargamentong ito, kung meron talagang ganyan. Di bumalik ako kinabukasan. Pagbalik ko kinabukasan, sabi sa akin ng opisyal, alam mo ba kung kaninong trabaho ito? Sabi ko, alam ko ho ibig niya sabihin, malakas yan. Yan babanggain mong yan. Sabi ko, alam ko. Ngayon alam mo ba, sabi niya, pinababantayan ko na yan. Ngayon,
Nakaabang na mga tao ko dyan, may instruction na ako. Pero, yung kargamento na yan, sabi niya, nandoon pa sa laot. Ha? Paparating pa lang galing ng Hong Kong, galing China. Parating pa lang yan. 5 yun eh. 5 container ba yun na puro ano yun? Yung malalaki yun. Mga 40-footer container, mga kaibigan. 5 40-footer container yan. Sipin ninyo yan, ha? Ako rin, nakabantay dun sa opisyal. Kung kailan darating, sabi niya, nandyan na. Bumalik ako ng ibang araw, nandyan na niya. Kasi sabi niya, mga 3 araw, darating na yan. Pero, pagbaba niyan, hihilahin na yan, papunta sa bodega. Pahihila natin yan. Ganun ang ginawa, mga kaibigan. Di ngayon, tinignan ng deklarasyon. Hindi ako nagkakamali, dineklara yung mga plastic na laruan, general merchandise. Pero nung buksan, alam ba ninyo laman? Puro high-end na mga electronic gadgets, mga mamahalin, mga bago. Kasi bago pa lang nauuso cellphone nun mga kaibigan yung mga cellphone nun. Ito, talagang mga latest na mga computer, yan. Binuksan nila. Isipin ninyo, magkano laman nun? Kung mga 300 milyon, meron yun. Halaga nun, mga kaibigan. Kinumpis ka ng custom. Dinumog pa ng media yun. Hindi ito yung kamukha nung ginagawa nila dyan sa custom, na may uupong o kaya magkakaroon ng kontrobersya, malalagay sila sa alanganin, ang gagawin nila, magpapakita ng accomplishment, tsaka yung mga bagong umuupong opisyal. Yung kanila na nilalabas nila, halimbawa, ito, hinulihan niya, container. Matagal na yung container na yun doon. Baka yung sinundan niya pang administrasyon yun, nandun na yung container na yun. Subukan yung puntahan dyan, yung bodega ng custom. Ang dami dyan nakaimbak lang mga kaibigan na matatagal na riyan Kunyari, accomplishment nila, palilitawin nila, ngayon lang na hinuli yun. Etong akin, hindi ho. Yung sa akin, nasa dagat pa mga kaibigan isipin nyo, humingi ba ako ng reward? Baka nagkapera pa sila ron Yung mga opisyal ng custom, may reward dyan. Ang laki ng reward dyan. Mga kaibigan. Di nagalit sa akin yung binomba ko ng binomba yun habang paparating nung mahuli na yung kargamento, minayat maya ako sa dyaryo yan, mga kaibigan, para hindi maareglo. Di ba? Laging araw-araw. Mga kaibigan, sinubaybayan niya ng Bureau of Customs, yung column ko na yan. Mga kaibigan. Serye ang ginawa ko Alam niyo kung bakit? Isa pa. Idinimanda ko ng smuggler. Sinulat ko sa dyaryo Smuggler si ganun akalain niyo, dinimanda ako, mga kaibigan. Kilalang smuggler na yun. Matagal na dyan Lahat ng nauupo dyan, kilala siya niyan. Nakakapagtrabaho yan. Dinimanda ako sa San Pablo City. Tagaroon siya. Mga kaibigan, para mahirapan ako. Pero yung sa San Pablo, pinay nila, alam ko, sasampa sa husgado dahil smuggler ito, maraming kwarta ito, tagaroon siya. Hometown decision ang mangyayari. Sigurado ko na, isasampa sa husgado yan. Isinampa nga. Kaya lang, nag-petition for review ko dito sa Department of Justice. Kaya pinawithdraw ng Department of Justice yung demanda sa akin. Inutusan yung
prosecutor doon na i-withdraw mo yan, yung kasong yan. Bakit? May ebidensya ako na siya smuggler Dahil ba doon sa kargamento? Hindi. Bakit inaprobahan ng Department of Justice yung aking petition for review? Siyempre, kailangan sa petition for review, patunayan mo na may ebidensya kang hawak laban doon sa tao na nasa likod niyang smuggling na yan. Kasi binago yung ulo Binago nung tarantadong nagmamarunong na may-ari ng pahayagan, dating sinusulatan ko, gago rin yun Bisoy kasi, mga kaibigan Kalahin nyo, dinirekta niya ro smuggler, mabuti na lang, meron akong ebidensya na hawak na magpapatunay na siya smuggler. Kung wala ako nun, isipin ninyo naipit ako. Kita ninyo ang sitwasyon ko Tarantado yung animal na hindi ko malaman kung talagang gusto ko ipahamak Walang yung publisher na yon. Yun din ang nagbenta sa akin kay Erap Nung binayaran siya ni Erap, tinanggal niya yung column ko doon sa dyaryo. Walang patay gutom sa pera Mga kaibigan Akalain ninyo mabuti na lang, meron akong depensa sa sarili ko. Ilang kaming na-demanda ron. Kasama siya sa dinimanda Pero inabsuelto ko sila Naabsuelto sila sa akin Sapagkat mabuti na lamang nakakuha ko ng ebidensya. Alam niyo kung anong ebidensya ginamit ko. Kaya na-aprobahan ng Department of Justice yung aking petition for review. Yung investigasyon ng Senado. Noong panahon ni Estrada, nagkaroon ng investigasyon ng Senado at pinangalanan ang mga smuggler. Kamukha nung nilabas ni Lacson doon, di ba? Yung sa akin, nakaupo nun si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kinuha ko ngayon yung listahan na yun. Na official na listahan. Merong kopya may nagbigay sa akin galing sa Malacanang. Yun ngayon ang ipinresenta ko. Kaya, nandun yung pangalan niya. Ito yung listahan ng mga smuggler. Nandun ang pangalan niya. Approve ngayon yung aking petition for review. Kung hindi, sipin ninyo, mawawaran to bares ako. Sumampa sa husgado kasunod nun, warrant of arrest na Mabuti na lamang ay naaprubahan yung aking, meron akong depensa na nagamit. Sabi nga nung sa akin, nung undersecretary, ito ba talagang smuggler? Ay, opo. Asan na ebidensya? Andyan basahin nyo. Nakita niya, pinirmahan agad Pagkatapos kasunod na nun, sulat na ng Department of Justice doon sa Chief Prosecutor ng San Pablo City, mga kaibigan, na inuutosan siyang i-withdraw ang information na isinampa nila sa husgado laban sa akin. Ganun mga kaibigan, mahirap. Pagkatapos, alam nyo, yung siyempre, sumikat yung tarantadong opisyal na nakinabang dun sa impormasyon na binigay ko. Nung bandang uli, nababalitaan ko Nabalitaan ko, pinagkapirahan pa nila yun At saka, isinuplong ako na sa akin ang galing yung impormasyon talaga, direkta sa akin ang galing hindi dun sa sinusulat ko lang sila mga kaibigan. Meron pang isa dyan. Ayun, doon ako nakilala dyan sa Bureau of Customs. Pangalawa, yung ukay-ukay. Yung ukay-ukay, huli na yun Bawal ang ukay-ukay di ho ba? Yung ukay-ukay. Nabalitaan ko, matagal ng yun, hinuli, may ilang buwan na, isasalida yung container.
na naglalaman ng mga ukay-ukay. Binulgar ko kung sino yung maglalabas nun. Isinulat ko sa dyaryo, mga kaibigan, na gumulo ngayon sila ron. Eto, merong walang hiya. Merong isang walang hiya na reporter, talagang ano ito, manggagancho talaga yun, talagang lakad no, mangwarte, mangutong. Ang pangalan ng Bambi Purissima. Alam niyo ba kung sino yung Bambi Purissima? Naging PR ni Erap nung bandang huli. Walang hiya, talagang mga magnanakaw eh. Tumawag ngayon sa akin yan. Pagkatapos kong ibulgar yung ukay-ukay na nilalakad nilang mailabas, di binanatan ko. May-ari pa niyan asawa ng mataas na opisyal dati ng custom ang nasa likod Hindi ko na pangangalanan, patay na Ngayon, itong hayop na si Bambi Purissima, tumawag sa akin. Sabi ko, bakit? Kasi niya, yung may pinadalang pera dito. Sabi ko, bakit hayop ka? Inutusan ba kita na manghingi ka ng pera? Magkano yan kako? 10,000 o 20,000. Hindi ko matandaan. Sabi ko, sa'yo na yan. Binanatan ko siya sa dyaryo. Naglutangan pa yung ibang tao dyan. May mga nakiusap pa sa akin dyan. Yung nauna yung sinasabi ko sa inyong shipment na nahuli. Yung nauna. Alam ba ninyo, nakipag-usap sa akin yung may-ari ng kargamento, yung importer? Nakita kami. Pinaalam ko muna. Tumawag sa akin Yung isang reporter din sa airport. Tumawag sa akin. Sabi ko, malaman mo na lang sa akin. Tawagan mo ko after 1 hour. Pinagpaalam ko sa publisher ko. Sabi ko, tumatawag yan, yung reporter. Gusto raw ako makausap nung importer. Sabi niya, sige, makipag-usap ka. Pagka nag-abot ito, anong gagawin ko? Huwag mong tanggapin. Basta makipag-usap ka lang. Nakademanda ako sa San Pablo. Yung importer, in-check. Yung broker, Pilipino. Yung broker ang pinangalanan ko. Pati itong importer, alam ko kung sino importer In-check to, China. Namatay na Nagkita kami sa isang hotel, kasama yung reporter. Sabi ko, sumama ka. Yung reporter na inutusan niya. Pagdating doon sabi kami nakikiusap, tigilan mo na yung Ang iniintay lang ng custom, kung mapapatigil niya ako, papayagan nilang mailabas yung kargamento. Ganun sila kalakas, di ba Ang pakiusap lang nila, aregluhin ako. Yun ang pakay. Di nagkita kami, kasama yung reporter. Nakikiusap yung check. Ako naman ganyan, ganito, ganon Ganon, ganyan. Pinakinggan ko. Sabi ko, anong gusto niya mangyari? Sabi niya, kung pwede, areglo na lang. Pero baka akong nakikipag-areglo na nagdidemanda? Ginanong ko. Sabi, hindi, hindi, kako. Pa-withdraw niyo yung demanda. Pagkatapos, basta i-withdraw niyo yung demanda. Withdraw niyo muna yung demanda niyo. Di paalis na ako. Hinabol ako ng reporter. Hindi, yung in-check. Inabot ngayon yung sobre. May sobre, makapal Kulay kaki, yung sobre. Inabot sa akin gano'n sa lamesa. Sabi ko, ano yan? Hindi, kako, withdraw nyo muna yung kaso nyo. Malis na ako. Hinabol ako ng reporter. Sabi sa akin, pare, pera na to. Kunin mo na to. Sabi gano'n.
Napahiya siya eh. Oh. Sabi ko, hindi, kunin mo na lang yan. Sa'yo na lang yan. Kinabukasan, pagbalik ko sa periodiko, kinuwento ko dun sa publisher ko, ito ka ako pinag-usapan namin, inaabutan ako ng pera, hindi ko tinanggap. Hinabol pa ako ni ganun, ako yung reporter, kilala rin niya yung reporter eh. Tama yun. Sabi ganun, banatan mo. Kinabukasan, binanatan ko sila, pinangalanan ko yung reporter. Yung reporter na yun, tinanggal. Doon sa diary yung sinusulatan niya, may column siya ron. Mga kaibigan, magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bravo! Ang pagi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 l. Bravo! Susugod lang ang sugod. Bravo! Laging good na good. Bravo! Basta may bravo. Ready ako. Ready ako. Ready na rin ako. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Jacinto Color, steel roofing. You can be sure it's durable. Jacinto Style. Jacinto Color, steel roofing. High quality, quick delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Quality, quick delivery. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Okay, magpapatuloy po tayo, no? Nung na-dismiss yung kaso ko na yon, mga kaibigan, nataranta ngayon yung broker na smuggler. Tumawag umanap ng makikiusap na naman sa akin. Kasi didemanda ko sila eh. Pwede ko silang idemanda ulit eh. Ngayon, eto ibig sabihin, sa custom, matindi ang dyan. Lahat yan, may padrino yan. Yung magnanakaw sa custom, may padrino yan. Di ba binulgar na ni Paeldo noon yan? Yan ang ginagamit niyan defense mechanism. Nung sumabit siya sa Shabu. Di ba tinuro niya si Nograles, nakikiusap daw sa kanya. May mga padrino lahat yan. Official ng custom, may padrino yan. Hindi ka maipupwesyo dyan na wala kang padrino. O, paano gagawin mong transaction ngayon dyan? Sige nga, direkta. Ano yan? O, paano? Pabuwag nyo na yung kurso ng customs brokerage. Yung kurso. O, sa mga paaralan. O, meron pa nga ito yung mga reporter na mga tulisan, mga kaibigan. Pag marami na silang contact dyan, sila mismo nagbo-broker. Kaya isa sa iiyak dyan pagka nawala yung mga broker dyan, sila Kasi hindi naman reporter ang trabaho nila ron talaga Ang trabaho na nilang ginagawa ron, lumalakad na ng mga kargamento. Yung mga may tama na kargamento. Yung mga bawal ipasok, sila ang lumalakad. Hindi ba na-imbestigahan yan doon sa investigasyon ng Senado, di ba? Kaya nga ang ginagawa nila naglalabas sila ng dyaryo dyan sa customs kahit weekly. Bakit? Yun ang nila panakot nila para makapaglakad sila ng mga kargamentong ilalabas dyan sa Bureau of Customs, mga kaibigan. Pero mahirap sumama sa ganyan. Naku.
Kaya hindi kaya ng dibdib ko yan. Kaya ko lang yun. Banatan sila. Pero yung ganyan, sumali sa ganyan, kwan eh. Di ba, ito, hindi alam ni Presidente Duterte. Yung in-appoint mo, smuggler yun May isang party list na lumusot ngayon. Media pa yung mga representative ng party list na yun. Smuggler yun eh. Mga kaibigan sa Bureau of Customs. Paano mong pabubuwag yan? Di natira dyan, smuggler. Di mapupunta lahat yung mga lehitimong broker talaga. Halimbawa, yung mga lumalakad ng kargamento nila Lusyutan. Kasi mga legal ang proseso niyan Nasa green lane pa nga yata yung mga yan Yung mga San Miguel Corporation. Dahil malalaking talaga yan. Alam ng custom na yung pinapasok nila rito, mga kaibigan, talagang yun, component doon sa kanilang mga produktong minamanufacture dito. Yung mga beer na yan, di ba lahat yan may mga may mga component yan. Limba, yeast. Imported yung yeast, hindi man local yan Di ba? Kaya kailangan nila yan. Yung mga ganon. Ang Rustans, mga damit, di ba? Apparel. Ini-import niyan. Di ba? Yung mga lakos, kung ano-ano. Di ba? Yan, pumunta ka sa Rockwell. Di ba? Daming high-end din dyan. Ini-import yan Ibig mo sabihin, yung mga importer na yan, sila lalakad ng kargamento nila. Direkta, wala nang broker. Hindi ganon. Ako, nakikita ko, mukhang gustong iimbudo nung nagpayong ito kay Presidente Duterte. Iyan trabaho dyan sa Bureau of Customs. Masolo nila, mamonopolize nila ang smuggling. Lahat ngayon yan sa kanila nalalapit, mga kaibigan. Ang binabalak dyan, hindi talaga pagtanggal ng broker. Siyempre, hindi na alam ni Presidente yun. Pagka ipinatupad niya yun, hindi na niya malalaman na meron palang magmamanipula niyan. Di ba? Yan ang talagang binabalak dyan, mga kaibigan. Siguro, taga nyo sa bato kung hindi totoo yan. Siyempre, kahit naman papano, natutunan na natin, naintindihan na natin kung paano sila kumilos, kung mga iniisip ng mga tao na yan. Ganun nga yan nagsimula Dati kanya-kanya yan. Halimbawa, Munggo. Sino yun po ang smuggler ng Munggo? Ito lang ang broker na yan ang pwede lumakad ng Munggo. Yung plastic, ito lang broker na to. Iba-iba May kanya-kanya silang specialize sila na linya Pero bandang uli, hindi na. Pagka total, malakas ka na rin lang, lahat sa kanya na. Si Tina yung sobrang lakas Mga kaibigan lahat, kailangan, lalapit ka muna sa kanya kung ano paparating, kahit na ano pinaparating mo, kailangan alam ni Tina Yu. Mga kaibigan, pangalan yun nung smuggler, si Tina Yu. Hindi mo makikita sa custom yung mga broker na smuggler. Hindi mo makikita sa custom yan. Hindi pumupunta yan dyan. Meron lang inuutosan yan dyan. Pag Biyernes, tagabigay ng pera sa mga taga-custom. Nakahanda na yon. Pupunta sa mga opisina yon. Huwebes o kaya Biyernes para magdala ng tara, mga kaibigan. Pero yung mismong amo niya na broker, hindi naman lumulutang dun yun ngayon ito, balita ko pa, merong, pati yung mga personero, iba pa yung mga personero. Yung personero, lumalapit yun sa mga broker din. Mga broker. Sila naman yung naglalakad ng mga papeles, papunta kung saan-saan. Mga section-section, formal entry division, mga gano'n. Lahat ng division dyan. Ang dami niyan. Dadaanan mo. Depende kung anong produkto yung dala mo, yung ilalabas mo. Ngayon daw, balita ko, yung pati itong mga personero, dati may opisina pa sila ron, may lugar pa sila ron Hindi na rin sila nakakapasok ngayon. Pinagbawalan na rin silang pumasok.
kung ikaw may lalakarin ka, halimbawa personero ka, iaabot mo rin sa taga-custom doon sa gate, mga kaibigan. Nung klase yun? Kaya ito naman custom, kukunin lahat yung yung cellphone number, kinuha lahat yung cellphone number ng mga personero. Pagka hawak niya na yung papel, dumaan na sa isang section, sasabihin, oy, sa akin na yung papel mo. Di wala rin. Mga anong klaseng katarot-tarot, ba't ayaw mo bang papasukin? Ganun din nangyayari. No, magkakaperahan din yun eh. Sa cellphone lang, magtatawagan nyo. Hindi mga gunggong tong nagpapatupad na ito sa Bureau of Customs, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Wala pa na tayo audio. Sa ano? Batiin ko na lang muna. Baka hindi natin mahagip lahat itong mababati dito. Sila Arlene Tanya de Barria at si Ramona sa Amsterdam, sa the Netherlands. Binabati natin si ang bilang Boy Potential. Si Good ng Germany. Sama Mr. Robin De La Cruz. Si Mike Madela. Si Le Katropa si Gino de los Santos, si Benji Sebanes, si Ben Tumbling, ayan. Di ba patay na yon? Si Arnel Mercado, ayan. Si Noel Campos, si Vicente Prasdilla, si Francis Rodriguez, nakatropa natin sa Barberia, si Levi Panahon, si John Panopio ng Australia, Leonardo Manansala de Guzman. Kanina wala silang marinig eh. Si Alex Penalba, si Eric Tuanya, si LDS Sanchez, si Kamaita Basilio, si Ryan Manlapas Rural, si Rocky Dog, si Tito Astriaco. Eto, may walang hiya itong Rocky na to. I-delete mo na to. I-block mo na ito, walang hiya ito. Ito yung mga nagmamanman eh. Wala tayong audio, pinagtatawanan tayo. Yun, di walang hiya yan, di ba? Si Edgardo Lim, sayang, walang audio. Lahat sila sinasabi. Walang audio. Si Freddy Maigi. Si Ria Duque Paulite. Si William Gadja. Si Longo Vivas. Si Belia Salyador
Prilbado Rehencia. Yan. Si Josie De Silva Ignacio ng Canada. Si Benjamin Buena Jr. na anak ng aking kaibigang pumanaw na kaibigan, si Ben Buena, isang mahusay na musician at nag-aareglo rin si Ben, ang alam ko eh. Si Alain Esculango. Ba't ganon? Yung hanggang ngayon, wala eh. Walang kwan eh. Walang sound sa kanila. Pati ito mga late na, na nagkwan. Si Pel Briones, si Ricardo Olyanggangi, si Arnold Mendoza ng bandang Dinosaurs. Yun nga pala, matay na yung isa sa Dinosaurs, yung bukalista nila. Si Vic Generoso. Kamag-anak pala yan ni Kwan, ni kaibigan kong singer din, si Beng. Pinsan pala niya yan. Si Arnel Mercado, nabanggit na natin yan. Si Marites Daag, si Helen Berdos ng Germany. Si Violeta Barquilla Cerezo. Ayan, si Bak Yaonza ng Long Beach, California. Si Romeo Arboleda. Si Xavier James. Ayan. Ayan, wala sila marinig eh. Wala sila narinig. Si Rosemary Victoria, binabati po natin. Si Ronnie Dayo, katropa nating Rosita DC, si Larry Atanasio, si Marlene Rojas, kaibigan din natin, si Benny Supan ng Australia, si Gary Mann, wala talaga eh. Si Carmela Torres Balcos, katropa natin. Si Benvenido Cruz San Mateo ng Winnipeg, Manitoba, Canada. At ang idol natin sa radyo, matagal na panahon na pero naka-base na siya sa California, si Mr. Furel Salvo. Binabati po natin, idol. Si Carolina Luge, yan, ng Pisa, Italy. Si Henry Vendredi Cruz. Si Cesar Alvarez. Si Marcelino Mojica. Ayan. Si June Minda Macaraig. Ayan. Ang tawag. Dali si Jerry Grad, nakatropa natin nabanggit ko na ba? Katatapos lang mag-birthday niyan. Si Christopher Canyalita. Ayan. Raul Villanada. Si Leopin Tanaleon. Si Willie De La Cruz. Si Luningning Mabasa Barawed. Yan, si Freddy Manyalak, veteran photographer ito eh. Si Freddy Manyalak, pero retarded na eh. Sa Manila Bulletin. Christina Laksina. Ayan. Si Grace Go. Nabati natin. Si Lita Rabia Carlos. Si Ricky Valero ng Pulilan, Bulacan. Joselito Camacho. Yan. Si Aida Trillana, nanonood from Paris, France. Si Lito Magat ng Nueva Ecija,
mga kaibigan, no? Si Eduardo Bravo Guevara, retired to sa Inquirer naman, ano ho? Taga-Tondo yan. Si Baikong Pamensa Mua. Ayan. Si Roland Mendoza. Broker is very important to Customs and Port Authority. Laws, hindi pwedeng buwagin. Oh, yun. Edwin Javier ng Burbank. Sa California yan, di ba? Burbank. Si Radex Gonzales ng Paramount, California, USA. Si katropang Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Si Napoleon Gasga Poliero, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Buenos dias, Joel Diaz. Si Tito, nabati na natin, ng si Tito Austriaco ng Orange County, California. Di ba nagkaroon na mayor dyan, Pinoy? Sa Orange. Si Remlial Agumbay ay binabati natin, ha? At ang kanyang tatay na si Marciano Agumbay. Si Gilbert Silvestre. Yan. Si Joselito Camacho. Hector Ponasier. Ng Austin, Texas. Binabati natin si Joe De Lemos. Nabanggit na yata natin. Napoleon Nilo. Pakibati po yung tilapia ko. Si Lisa Hemocho. Ayun. Mga kaibigan. Magandang term yun, tilapia. Alam nyo masarap yung tilapia talaga Si Diana Sayas Kirante. Ayan. Morning daw sa kanila sa Winnipeg, Canada. Nakikinig sila sa atin. Fernando Villarico. Si Colin Gavin. Yan. Si Rogel Angie Matanggihan ng Vancouver, Canada. Nabati po natin, Gabriel Ramos. Si Dang Liwaliw ng Hong Kong. Ayan, nabati. Kumusta po dyan sa Hong Kong? Balitaan nyo kami, kung magulo pa ba dyan, Si Rizalyn Villa Bakua sa Diyosa. Binababati naman niya ang kanyang biyenan na nakikinig sa ating gabi-gabi, si Ginoong Patrocino Morala. Magandang gabi po sa inyo. Si Roberto Pakulan ng Sydney, Australia. Si Rosie Sulayaw ng Hong Kong. Binabati po natin. Si Mel Rualiso ng Stockton, California. Si Jane Laksaw. Si Rega Salvador ng Bulacan. Si A.G. Distal Magalona. Mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig sa tiyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nai. Binabati natin itong mga mga kaibigan ni Arlene, mga kabarkada niya, kabatchmates niya, nakabase sa California, Chicago at sa New York. Ayan. Meron pa ba tayong ihahabol? Kasi Biyernes ngayon Dito
sa bayan ko. Wala na po tayong oras. Salamat po sa lahat ng mga nagtyagang sumubaybay sa ating pong palatuntunan na napapakinggan po dito sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa lahat ng mga nanood ng ating pong live streaming sa FB na 3 beses pong naputol, babawi na lang po kami sa Lunes. Abangan po ninyo kami sa Lunes ang balik ng ating palatuntunan. Sa pangalan ni Braille, ang ating Technical Director, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang Commissioner Guerrero. Na sa bayan mo, lumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabis, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y